lumuhod ka Elena. Hindi malakas ang boses ni Doña Celestina Alcantara, pero sa loob ng marmol na sala ng mansyon sa Forbes Park, mas matalim pa iyon kaysa sigaw. Napahawak si Elena Santos Alcantara sa kaniyang tiyan, 7 buwan ng buntis, habang ang isa niyang kamay ay nanginginig sa gilid ng kaniyang bestidang kulay cream. Sa sahig, nakalat ang basak na kristal. Isang mamahaling tsopa mula sa koleksyon ng yumaong Don Augusto Alcantara, ama ngang kaniyang asawa. Kumislap ang mapiraso sa ilalim ngang ilaw ngang chandelier. Parang maliliit na matang nag-abang kung sino ang unang bibigay. Hindi ko po iyon sinadya, Mommy Celeste, mahinang sabi ni Elena. Hindi ko nga po nahawakan. Ngumiti si Doña Celestina. Hindi iyon ngiti ngang taong natutuwa. Ngiti iyon ng babaeng sanay manakit ng hindi nadudumihan ang sariling kamay. Hindi mo nahawakan, ulit niya. Ganyan talaga ang babaeng hindi marunong humawak ng bagay na hindi para sa kanila. Minsan baso, minsan apelido, minsan pamilya. Sa gilid ng pinto papuntang kusina, nakatayo si Manang Lita, ang matagal ng kasambahay Namga Alcantara. Hawak niya ang isang puting pamunas, pero hindi niya iyon ginagamit. Nakapulupot lang iyon sa kaniyang mga daliri. Parang doon niya ibinubuhos ang takot na hindi niya mailabas sa bibig. Tumingin si Elena sa kaniya. Isang segundo lang. Hindi para humingi ng awa, para lang maganap ng testigo. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Manang Lita ay hindi paktanggi, kundi pakiusap. Huwag po ngayon. Mommy Celeste, buntis po ako, sabi ni Elena. Hindi po ako dapat lumuhod sa sahig, masakit na po ang likod ko. Lumapit si Doña Celestina. Makinis ang kaniyang buhok, perpekto ang perlas sa tainga, at ang amoy ng mamahaling pabango niya ay kumalat sa sala na parang utos. Buntis ka? Oh, sabi niya. Pero huwag mong kakalimutan, Elena, ang batang nasa sinapupunan mo ay isang Alcantara bago siya maging anak mo. Namutla si Elena. At sa bahay na ito, pagpapatuloy ni Doña Celestina, kahit ang anak mo ay mas pag-ari ko kaysa sa iyo, may kung anong kumilos sa tiyan ni Elena. Isang malakas na sipa. Parang narinig din ng sanggol ang sinabi ng lola nito. Hindi po siya gamit, bulong ni Elena. Hindi po siya titulo, anak ko po siya. Doon nawala ang ngiti ni Doña Celestina. Lumuhod ka, ulit niya. Pulutin mo ang nabasak, at humingi kang tawad sa pamilyang ilang buwan mo nang pinapahiya. Sa labas ng sala, sa likod ng kalahating bukas na pinto, tumigil sa pahinga si Miguel Alcantara. May bitbit pa siyang itim na maleta mula sa kaniyang biyahe sa Cebu. Dapat bukas pa siya uwi. Pero natapos ng maaga ang meeting sa isang resort development project kaya nakpa siyang sorpresahin ang asawa. Buong flight, iniisip niya si Elena. Iniisip niya kung gising pa ito, kung masakit ang likod, kung gumalaw na naman ba ang bata kapag naririnig ang boses niya. Hindi niya inakalang ang sasalubong sa kaniya ay ang boses ng sariling ina. Hindi niya inakalang maririnig niya ang salitang iyon. Pak-ari. Pinisil ni Miguel ang hawakan ng pinto. Gusto niyang pumasok agad. Gusto niyang sigawan ang ina niya. Gusto niyang itayo si Elena. Pero parang may bakal na dumagan sa dibdib niya. Dahil ang babaeng nagsasalita sa loob ay, ang parehong babaeng humawak sa kaniyang kamay, noong namatay ang kaniyang ama. Ang babaeng nagpalaki sa kaniya. Ang babaeng pinaniwalaan niyang matapang, elegante, at kayang protektahan ang pamilya kahit kanino. Ang babaeng lagi niyang sinasabing, magtiwala ka kay mommy. Mahigpit lang siya, pero mabuti ang puso niya. Sa loob, dahan-dahang yumuko si Elena. Hindi dahil tanggap niya ang kasalanan. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil kumirot ang kaniyang likod at kumilos muli ang sanggol sa tiyan niya. Napaluhod siya sa malamig na marmol. Isang kamay nakasuporta sa tiyan, ang isa'y nakapatong sa sahig para hindi siya matumba. Napapikit si Miguel. Parang may nabasag sa loob niya na mas mahalaga pa kaysa kristal. Ganyan, sabi ni Doña Celestina. Mas bagay sa iyo ang marunong lumugar. Mommy, biglang sabi ni Miguel. Napatigil ang buong sala. Si Manang Lita ay napahawak sa bibig. Si Elena ay nanigas sa pagkakaluhod. Si Doña Celestina naman ay lumingon ng mabagal. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may kumislap na takot sa kaniyang mukha. Miguel, sabi niya, agad inayos ang boses. Anak, akala ko bukas ka pa darating. Hindi siya sinagot ni Miguel. Hindi muna. Lumapit siya kay Elena. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi para pantayan ang ginawa ng ina niya.
kundi para hindi niya ito, utusan mula sa taas. Elena, mahina niyang sabi, tumayo ka, please. Hindi agad gumalaw si Elena. Hindi niya alam kung utos ba iyon, awa, o huli na namang pagdating ng taong matagal na niyang hinihintay. Dahan-dahang inalalayan siya ni Miguel. Nang tumayo si Elena, napansin niyang nanginginig ang tuhod nito. Napansin niya ang namamaga nitong paa. Napansin niya ang maliit na mansa ang kape sa laylayan ang bestida. Napansin niya ang takot ni Mananglita. Napansin niya ang lahat ng hindi niya napansin sa loob ng maraming buwan. Anak, sabi ni Doña Celestina, huwag kang padadala sa nakikita mo. Nasira niya ang kristal ng papa mo. Nagulat lang ako. Sensitive siya dahil buntis. Dahan-dahang lumingon si Miguel. Narinig ko. Kumunot ang ni Doña Celestina. Ano ang narinig mo? Narinig kong pinapaluhod mo ang asawa kong buntis. Miguel, narinig kong sinabi mong mas pagari mo ang anak namin kaysa sa kaniya. Natahimik si Doña Celestina. Si Elena, sa tabi ni Miguel, hindi pa rin umiyak. Iyon ang mas nakakatakot. Hindi na iyon ang katahimikan ng mahina. Katahimikan iyon ng taong pagod ng magpaliwanag sa mga taong sanay hindi maniwala. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, sabi ni Doña Celestina. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Hindi niya naiintindihan ang mundo natin. Hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging altsantara. Tumawa si Elena. Mahina. Walang saya. Alam ko na po, sabi niya. Ang ibig sabihin pala nun, ay wala akong karapatan kahit sa anak ko. Elena, maring sabi ni Miguel. Napatingin siya rito. Gaano nakatagal? Tanong niya. Doon unang nanginig ang mukha ni Elena. Hindi siya sumagot agad, dahil ang tanong na iyon ay dumating ng huli. Huli sa gabing iyon. Huli sa maraming araw. Huli sa maraming tawag sa telepono kung saan tinanong siya ni Miguel. Okay ka lang ba diyan? At sumagot siya oh, mabait naman si Mommy. Gaano nakatagaw? Ulit ni Miguel. Napababangang tingin si Mananglita. Napansin iyon ni Miguel. Mananglita, sabi niya. Sino ang naglagay ng tsopa sa mesa? Namula ang mukhang kasambahay. Sir Miguel. Miguel. Putol ni Doña Celestina. Huwag mong idamay ang makatulong sa usaping pamilya. Tinatanong ko siya. Sabi ni Miguel. Hindi tinataas ang boses. Sino ang naglagay ng tsopa sa mesa? Hindi makapagsalita si Mananglita. Ang kaniyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Doña Celestina at kay Elena. Hinawakan ni Elena ang braso ni Miguel. Mahina lang. Huwag ngayon. Dumas lalong sumakit ang dibdib ni Miguel. Kahit nakaluhod siya kanina. Kahit siya ang pinahiya. Iniisip pa rin ni Elena ang takot ng ibang tao. Ginamit ni Doña Celestina ang sandaling iyon. Kita mo, sabi niya. Ganyan siya. Mahina ang boses, malungkot ang mata, at ikaw naman, dahil pagod ka sa biyahe, maniniwala agad. Miguel, anak, kilala mo ako. Tumingin si Miguel sa ina niya. Matagal. Oh, sabi niya. Akala ko kilala kita. Parang may pumutok na ugat sa mukha ni Doña Celestina. Hindi na siya sumagot. Elena, sabi ni Miguel, tatawag akong doktor. Hindi, sagot ni Elena. Masakit ba? Pagod ako. Sa kuwarto tayo. Umiling siya. Hindi ako babalik sa kwartong iyon. Kahit hindi niya ipinaliwanag, naintindihan ni Miguel. Ang kwartong akala niya ay silid nilang mag-asawa. Para kay Elena pala ay isa pang parte ngang bahay na walang pinto. Isang lugar na maring pasukin ng ina niya anumang oras. Isang lugar kung saan pati pagtulog niya ay may bantay. Mananglita, sabi ni Miguel. Ihanda ang guest room sa second floor. Iyong malayo sa wing ni Mommy. Sir. Ngayon, tumakbo si Mananglita palabas. Halos madapa. Doña Celestina laughed softly. Pinapahiya mo ako sa harap ng kasambahay? Hindi kumurap si Miguel. Hindi ako ang nagpahiya ng tao sa salang ito. Inalalayan niya si Elena paayat ng hagdan, pero hindi siya nito pinayagang hawakan ng mahigpit. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Miguel ang bigat ng nga buwan na hindi niya nakita. Magagabing nagtanong siya kung okay lang ba ito. At tinanggap ang sagot dahil mas madali iyon kaysa magduda sa ina. Sa tuktog ng hagdan, huminto si Elena. Isang gabi lang ang narinig mo, Miguel. Sabi niya, hindi lumilingon. Ako, lahat ng ibang gabi. Nabuhay ko,
Walang naisagot si Miguel. Wala siyang karapatang sumagot. Nang makarating sila sa guest room, sariwa ang kumot, tahimik ang paligid, at mula sa bintana ay tanaw ang mailaw nga ati. Sa labas, buhay ang lungsot. Sa loob, ang isang kasal ay nakatayo sa gilid ng bangin. Magpahinga ka, sabi ni Miguel. Umupo si Elena sa gilid ng kama. Huwag mong gawing maliit ang nangyari dahil ina mo siya. Parang sinaksak si Miguel ngang mahinang boses na iyon. Hindi ko gagawin. Tingnan natin. Sa ibaba, naiwan si Doña Celestina sa tabingang malinis na sala at basak na kristal. Ilang sandali siyang nakatayo, hawak ang dignidad na unti-unti nang nabibitak. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig. May maliit na marka ngang malinaw na wax sa marmol. Malapit sa paang mesa. Doon nakakapit ang isang piraso ngang kristal. Parang may inilagay, may inayos, may inihanda. Nakita iyon ni Miguel bago siya umakyat. Alam ni Doña Celestina. At sa unang pagkakataon, ang mansyong akala niya ay kaniyang kaharian ay parang nagsimulang makinilaban sa kaniya. Kinabukasan, tahimik ang almusal sa Forbes Park Mansion. Sobrang tahimik, para bang kahit ang kutsara sa kejito natatakot tumunok. Nakaupo si Miguel sa mahabang mesa, hindi ginagalaw ang kape. Si Elena ay dumating na naka-bag dress, buhok nakatali, isang kamay sa tiyan. Si Doña Celestina naman ay pumasok na parang walang nangyari. Perlas sa tainga, ngiting kontrolado, at boses na sobrang lambing. Good morning, mga anak, sabi niya. Elena, pinahanda ko ang arroz caldo mo. Sinabing ng doktor na mas mabuti, iyon para sa iyo. Tumingin si Elena sa mangkok. Aling doktor po? Napatihil, si Doña Celestina. Miguel looked up. Ang doktor na pinili ko para sa iyo, sagot ng matriar. Mas kilala niya ang mapamilyang tulad natin. Hindi po siya ang doktor ko, sabi ni Elena. Sidra Santos ang doktor ko bago ako ikasal. Simple clinic lang iyon. Pero ako ang pasyente. Natahimik si Miguel. Maliit na pangungusap lang iyon. Pero sa kaniya, parang nabuksan ang isang pinto. Ilang buwan niyang akalaing maayos ang lahat ng check-up ni Elena dahil ina niya ang nag-asikaso. Ilang buwan niyang ipinakmalaki na hands-on si mommy. Ngayon, narinig niya ang katotohanan. Hindi pag-alaga ang nangyari, pagkuha ang karapatan. Hindi ikaw ang pumiling doktor, tanong niya. Tumingin si Elena sa kaniya. Hindi lang doktor. Muling bumigat ang hangin. Anak! Singit ni Doña Celestina. Huwag nating palakihin ang usapan. Alam mong mahirap ang pagbubuntis. Si Elena, minsan, hindi niya alam ang mabuti para sa kaniya. Mommy, sabi ni Miguel. Mula ngayon, siya ang pipili ng doktor niya. Hindi ka pupunta sa meeting mo sa Ayala? Ang agenda ko ngayon ay nagsisimula sa bahay na ito. Namuti ang labi ni Doña Celestina. Lumabas si Elena sa garden pagkatapos ng almusal, hindi dahil talo siya, kundi dahil kung mananatili siya sa mesa, baka masabi niya ang lahat sa paraang hindi na niya mababawi. Sa garden, sa tabi ng mapalmera at orchid na sobrang alaga, huminga siya ng malalim. Maganda ang mansyon sa liwanag ng umaga. Iyon ang pinakadelikadong parte nito. Lahat ng nakikita ng bisita ay ganda. Mamahaling halaman, sariwang kape, tahimik na kasambahay, pamilyang may pangalan. Walang makakita sa mga pintong binubuksan ng walang paalam, sa pagkain na pinapalitan, sa tawa na pinapahinto, sa mga salitang, para sa pamilya, na ginagawang tali-salig. Humawak siya sa tiyan. Anak, bulong niya, hindi ka nila pag-ari. Sa kusina, kinausap ni Miguel si Manang Lita. Noong una, ayaw nitong magsalita. Sir Miguel, ayoko pong gulo. Nasa gulo na tayo, Manang. Si Doña Celestina po, matagal na akong pinakain sa bahay na ito. Hindi ko tinatanong kung pinakain ka niya, sabi ni Miguel. Tinatanong ko kung ano ang ginawa niya kay Elena. Nanginginig ang bibig ni Manang Lita. Yung tsopa po kagabi, bulong niya. Hindi po iyon dapat nasa sala. Nasa lock cabinet po iyon sa library. Pinakuha po ni Doña Celestina. Sabi niya, ilagay ko sa gilid ng mesa. Bakit? Umiling si Manang Lita. May luha na sa mata niya. Sabi niya po, gusto niyang makita kung marunong mag-ingat si Ma'am Elena sa mga bagay ng Alcantara. Napapikit si Miguel. At alam niya, hindi lang iyon isang baso. Iyon ay pagsubok. Bitag. Eksena. May iba pa ba? Tanong niya.
Hindi sumagot si Mananglita, pero ang katahimikan niya ay sapat. Tanghali, tinawag ni Doña Celestina si Tito Arturo, kapatid ng yumaong Don Augusto, at isa sa mga board advisor ng Alcantara Holdings. Ginawa niyang formal ang lunch, puting mantel, mamahaling plato, wine glasses kahit hindi inom si Elena, at sariwang bulaklak sa gitna ng mesa. Alam ni Miguel ang ginagawa nga, ina niya. Kapag may saksi, mas marunong siyang magmukhang biktima. May maliit na hindi pagkakaintindihan kagabi, sabi ni Doña Celestina kay Tito Arturo. Si Elena, dahil sa pagbubuntis, medyo emosyonal. Tumingin si Tito Arturo kay Elena. Hija, totoo bang pakiramdam mo ay hindi ka nirerespeto sa bahay na ito? Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kubyertos. Opo. Napaangat ang kilay ni Doña Celestina. Para bang iyon ang hinihintay niya? Ganyan siya, sabi nito. Malaking salita para sa maliliit na bagay. Tumingin si Elena sa kaniya. Hindi maliit ang pinto na binubuksan ninyo nang walang paalam. Hindi maliit ang doktor na pinalitan ninyo nang hindi ako tinatanong. Hindi maliit ang pagkain na binabantayan ninyo na parang bata ako. Hindi maliit ang pagtayo ninyo sa kuwarto habang kausap ko ang asawa ko sa video call. Hindi maliit ang pagsabi ninyo na Max Mila ako dahil lalaki raw si Michel at walang lalaking hustong umuwi sa asawang laking umiyak. Walang gumala. Si Miguel ay hindi nagsalita. Gusto niyang humingi ng tawad, pero alam niyang kapag nagsalita siya ngayon, baka maagaw niya ang boses ni Elena. Kaya hinayaan niya. Elena, sabi ni Doña Celestina, nanigas ang panga. Inaalagaan lang kita. Nurse ako dati, Mommy Celeste. Sagot ni Elena. Alam ko ang pagkakaiba ng pag-alaga at pag-kontrol. Tinamaan ang mesa ng katahimikan. Hindi iyon alam ni Tito Arturo. O baka nakalimutan niya. Bago ikasal si Elena kay Miguel. Isa siyang nurse sa St. Luke's BGC. Nakilala niya si Miguel noong naaksidente ito sa Tagaytay Road. Nang ilang buwan itong nagpagaling at siya ang isa sa mga nag-alaga. Iyon ang pinakmula ng pag-ibig nila. Iyon din ang dahilan kung bakit lagi siyang minamalit ni Doña Celestina. Nurse lang. Hindi galing sa angkan. Hindi galing sa village. Hindi galing sa tamang apelyido. Nurse kanun, malamig na sabi ni Doña Celestina. Ngayon, asawa kang Alcantara, matuto kang lumugar. Tumadyo si Elena. Excuse me. Si? Sabi ni Doña Celestina. Kapag hindi niya kaya ang usapan, umaalis. Dun nagsalita si Miguel. Hindi siya, umaalis dahil talo siya. Umaalis siya dahil buntis siya at pagod siya. At kung may respeto tayo, hahayaan natin siyang huminga. Tumingin sa kaniya ang ina niya. Para bang hindi makapaniwalang kaya niya itong salungatin sa harap ng ibang tao. Ang gunit hindi iyon ang huling pagkabigla ng araw. Kinahapunan, nang bumalik si Miguel sa opisina sa BGC, ipinatawag niya ang head ng residential security, hiniling niya ang logs ng smart home system, access records ng library, cabinet census, pati maintenance report ng audio system sa sala. May incident po ba, sir? Tanong ng security head. Tumingin si Miguel sa bintana ng kaniyang opisina. Sa ibaba, kumikislap ang lungsod. Dati, dito siya marunong makakita ng panganib. Sa contract, sa investors, sa boardrooms. Sa sariling bahay pala siya naging bulag. Hindi ko pa alam kung anong pangalan nito, sabi niya. Pero sisimulan nating alamin. Habang nangyayari iyon, sa mansyon, pumasok si Doña Celestina sa guest room nang hindi kumakatok. Nakatayo si Elena malapit sa bintana. Hawak ang kaniyang cellphone. May kausap ka? Tanong ni Doña Celestina. Doktor ko. Ang doktor na hindi ko inaprubahan? Ang doktor na katawan ko ang alagaan. Lumapit si Doña Celestina. Akala mo ba dahil narinig ni Miguel ang gisang eksena, panalo ka na? Hindi sumagot si Elena. Hindi mo kilala ang pamilyang pinasok mo, sabi ni Doña Celestina. Hindi mo alam kung ano ang nakasalalay sa batang dinadala mo. Dun unang lumamig ang likod ni Elena. Ano pong ibig sabihin niyan? Napangiti ang matanda. Malit lang. Pero sapat para magsimulang kabahan si Elena. Ang anak mo ay hindi lang anak mo, Elena. Siya ang unang apo ni Augusto Alcantara. Siya ang tagapagmana ng pangalan, ng foundation, ng trust, ng lahat ng pinangalagaan ko mula nang mamatay ang asawa ko. Elena, dagdag niya. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang nagdadala sa kaniya, ikaw ang magpapasya sa magiging buhay niya.
Kinabukasan, nagpunta si Elena sa kaniyang dating doktor, si Dra. Patricia Santos, sa isang klinika malapit sa St. Luke's Begeche. Naginsist si Miguel na ihatid siya. Pero hindi siya pumasok sa consultation room hanggat hindi pinapayagan. Sa loop, tinanong siya ang doktor tungkol sa stress. May nanakit fa sa iyo physically? Tanong ni Dra. Santos. Humawak si Elena sa tiyan. Hindi ganun ang paraan niya, doktora. Tahimik na isinulat ng doktor ang sinabi niya. Pero may danger sa emotional stress. Kailangan mo ang stable environment. Hindi sapat na monitored ka. Kailangan mong maramdaman na safe ka. Paglabas ni Elena, tumadyo agad si Miguel. Okay ang baby? For now, sagot ni Elena. For now. Dalawang salitang tumama kay Miguel nang mas malakas kaysa anumang sigaw. Sa kotse, inilapak ni Miguel ang isang folder sa pagitan nila. Pinuksan ang library cabinet kahapon ng 7:40. 2 p.m. gamit ang code ni Mommy. Nagsimula ang dinner ng 8:30. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. So naghihintay sa akin ang tsopa. Looks like it. Tumawa siya. Walang saya. Ang tagal kong naghihintay na mapansin mo ako, Miguel. Hindi ko alam na pati pala magamit sa bahay ninyo. Mas pinahandaan kaysa sa paghihirap ko. Walang depensa si Miguel. Elena, hindi kita hihingan ng tawat ngayon. Mabuti, sabi niya. Dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pagbalik sa mansyon, hindi na dumiretso si Elena sa kuwarto. Pumunta siya sa closet nila ni Miguel at nagsimulang mag-impake. Ilang damit lang, mga dokumento. Ilang sulat na isinulat niya kay Miguel noong maunang buwan ng pakbubuntis at hindi niya naipadala dahil sinabi ni Doña Celestina noon. Huwag mong istorbohin ang asawa mo sa trabaho. Ang mga lalaking pagod, hindi kailangan ng drama. Habang kinukuha niya ang mga sulat, may nakita siyang brown envelope sa likod ng drawer. Hindi iyong kaniya. Nakasulat sa itas, Preliminary Guardianship and Heir Trust Coordination, Alcantara Family Foundation. Tumigil ang hininga ni Elena. Binuksan niya. Hindi kumpleto ang dokumento. Draft pa lang. Pero sapat na ang nabasa niya. Pangalan ng unborn child. Alcantara Heir Trust Representation. Family Appointed Guardian for Estate-Related Decisions. Doña Celestina Alcantara bilang proposed family custodian. Nangini ang kamay ni Elena. Hindi lang pala siya pinapahiya. Hindi lang pala siya kinokontrol. May plano sila para sa anak niya bago pa ito isilang. Doon pumasok si Doña Celestina sa kuwarto. Hindi ka marunong kumatok? Tanong ni Elena, ngunit hindi na mahina ang boses niya. Tumingin si Doña Celestina sa hawak niyang dokumento. Sandaling nanigas ang mukha nito, pero mabilis na bumalik ang lamig. Hindi mo dapat binabasa ang hindi mo naiintindihan. Anak ko ang nandito. Apo ko siya. Anak ko muna siya. Tagapakmana siya ng Alcantara. Hindi pa siya ipinapanganak, sabi ni Elena. Nanginginig na ang boses, pero may pirma na kayo sa buhay niya. Hindi sumagot si Doña Celestina. Iyon ang pinakamasamang sagot. Binitawan ni Elena ang folder sa kama at kinuha ang maleta. Aalis ako. Tumawa ang matanda. Walang babaeng umaalis sa bahay ng asawa nang hindi pinapahiya ang pamilya. Tumingin si Elena sa kaniya. Mas nakakahiya ang bahay na tahimik dahil lahat takot magsalita. Nabura ang ngiti ni Doña Celestina. Itinaas niya ang kamay. Hindi sapat para manampal. Pero sapat para manakot. Hindi umurong si Elena. Gawin ninyo, sabi niya. Dito sa hallway, sa harap ng kamera, sa harap ng apo ninyong sinasabi, ninyong pinoprotektahan ninyo, napatihil ang kamay ni Doña Celestina sa hangin. Iyon ang unang beses na ginamit ni Elena ang bahay laban sa babaeng may akalang pag-ari niya ito. Dumating si Miguel ilang minuto pagkatapos tumawag si Manang Lita. Naabutan niya si Elena sa hall. Namumutla, hawak ang tiyan, maleta sa sahig. Elena, hindi ako babalik dito, sabi niya. Bago pa siya makalapit, sumakit ang tiyan niya. Napayuko siya. Napahawak sa railing. Hindi ito malaking emergency. Hindi pa, pero sapat na para magising ang lahat. Tinawagan ni Miguel si Dra. Santos. Tinawagang driver. Kinuha ang coat ni Elena. Sa itaas ng hagdan, sinabi ni Doña Celestina, drama na naman. Kapag hindi nananalo sa usapan, katawan ang ginagamit. Lumingon si Miguel. Kung dati, ang boses na iyon ng ina niya ay kaya siyang gawing bata ulit, ngayon ay iba na. Ngayon,
naririnig niya ang lahat ng hindi niya pinakinggan. Isang salita pa, sabi niya, mababa ngunit matigas. Isang salita pa, na maglalagay sa panganib ng asawa ko o ngang anak ko, at ako mismo ang magpapalabas sa iyo sa bahay na ito. Hindi sumagot si Doña Celestina. Sa klinik, sinabi ni Dra. Santos ang malinaw. Kailangan ni Elena ng tunay na pahinga at layo sa conflict. Hindi siya dapat bumalik sa lugar na nagdudulot ng stress, sabing doktor, nakatingin kay Miguel. Ang buntis ay hindi lang dapat bantayan, dapat ligtas. Sa gabing iyon, dinala ni Miguel si Elena sa isang service department sa BGC. Hindi siya ang pumili. Nagbigay siya ng options. Si Elena ang nagdesisyon. Maliit iyon kumpara sa mansyon. Pero may sariling kusina. Sariling pinto. Sariling katahimikan. Walang portrait engamga alcantara. Walang chandelier. Walang kristal. Nang may lagay ni Miguel ang maleta sa tabing pinto, nanatili siyang nakatayo. May security sa baba, sabi niya. Hindi sila aayat. Hindi sila kakausapin ka kung ayaw mo. Sidra. Santos may access kung kailangan mo. Si Manang Lita gustong magpadala ng gamit, pero sinabi kong ikaw ang magpapasya. Salamat, sabi ni Elena. Magalang. Malayo. Tinanggap ni Miguel ang sugat ng salitang iyon. Sa hotel ako sa kabilang building. Napatingin siya rito. Hindi ka uuwi sa mansyon. Hindi ngayong gabi. Dahil sa akin? Dahil sa akin din, sabi niya. Kailangan kong malaman kung sino ako sa loob ng bahay na iyon. Tumingin si Elena sa kanya. At kung malaman mong naging kasabwat ka, hindi umiwas si Miguel. Then I have to live with that before I ask you to live with me again. Hindi sumagot si Elena. Hindi niya trabaho aliwin ang pagsisisi nito. Bago umalis. Naglagay si Miguel ng maliit na access device sa mesa. May chance na may audio logs, sabi niya. Smart home system. May confidential meeting mode sa sala. Akala ko ginagamit lang sa business calls. May maintenance update na kinansel ni mommy last week. Dahil hindi na update, baka may temporary files pa. Nanigas si Elena. May recording nung gabi ngayon. Baka. Hindi ko pa sigurado. At kung meron, hindi ko gagawing palabas ang sakit mo, sabi ni Miguel. Pero hindi ko rin hahayaang tawagin niyang exaggeration ang totu. Tumingin si Elena sa maliit na device. Ang ebidensya, Miguel, hindi kapalit ng tapang. Tumango siya. Alam ko, late na ako, pero hindi na ako tatakbo. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa mansyon kasama ang security technician at ang abogado ng pamilya, si Ate Reyes. Nasa sala si Doña Celestina, nakaupo na parang siya pa rin ang reyna ng bahay. Nagdala ka ang abogado laban sa sarili mong ina? Tanong niya. Nagdala akong testigo. Testigo sa pagiging walang utang na loob mo? Hindi kumiwas si Miguel. Ginamit na naman niya ang lumang sandata. Utang na loob. Noong 10 taong gulang si Miguel, sa libing ng kaniyang ama, sinabi niya sa umiyak na ina, hindi kita iwan mommy. Simula nun, ginamit ni Doña Celestina ang pangakong iyon na parang susi. Kapag may desisyong hindi niya gusto, ipinaalala niya ang libing. Kapag may babaeng lumapit kay Miguel, ipinaalala niya ang sakripisyo niya. Kapag pinili ni Miguel si Elena, ipinaalala niya ang pangakong ginawangang isang batang hindi pa naiintindihan ang bigat ng buhay. Bata ako nang mangako ako, sabi ni Miguel ngayon. Hindi ko alam na gagamitin mo iyon para saktan ang asawa ko, para siyang sinampal ni Doña Celestina. Dumating si Elena bandang 10:00, kasama si Manang Lita. Naka-blue dress siya, flat shoes, walang alahas. Nang pumasok siya sa sala, hindi siya nagmukhang babaeng naghahanap ng awa. Nagmukha, siyang babaeng dumating para kunin ang sariling boses. Tumingin si Doña Celestina kay Manang Lita. Ngayon, kasambahay na ang shield mo? Sumagot si Elena, kalmado. Hindi. Ngayon, walang haharap sa inyo ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Ate Reyes ang nakita. May temporary audio files mula sa sala nung gabing nabasag ang kristal. Hindi malinaw lahat. Hindi buong video, pero sapat. Pinindot ang teknisyan ng play. Una, ingayng sala. Mga yaba. Tuno ang salamin na inilalapag sa mesa. Tapos, boses ni Doña Celestina. Ilagay mo sa gilid. Lagi siyang dumadaan na hawak ang tiyan. Hindi niya mapapansin. Napatakip ng bibig si Manang Lita. Sumunod ang mahinang boses niya sa recording. Doña Celestina, baka pumabasag.
Hindi ako humihingi ang opinyon, Lita. Humihingi ako ang paksunod. Tumigil ang hininga ni Tito Arturo, na pinatawag din ni Miguel, si Ati. Reyes ay yumuko, hindi dahil nahihiya, kundi dahil alam niyang sapat na ang narinig. Nagpatuloy ang audio. Pumasok ang boses ni Elena, pagod. Tumawagin na po ba si Miguel? Walang sagot. Ilang segundo. Tapos ang tunog ng kristal na nabasag. Matigas, maikli. Pagkatapos, ang boses ni Doña Celestina. Lumuhod ka, Elena. Sa bahay na ito, kahit ang anak mo ay mas pag-aari ko kaysa sa iyo. Hindi umiyak si Elena. Pero si Miguel, napababa ang ulo. Dahil narinig niya ito nun sa tunay na oras. Pero ngayon, sa recording, narinig niya hindi lang ang salita ng ina. Narinig niya ang layo ng sarili niya. Narinig niya ang buwan-buwang kawalan niya sa buhay ng asawa. Pinahinto ni Ati. Reyes ang audio. Doña Celestina ang unang nagsalita. Taken out of context. Mahina ang palusot. Masyadong maliit para sa babae niyang sanay manalo. Tumingin si Elena sa kaniya. Anong konteksto po ang nagpapahintulot na paluhurin ang buntis? Namula si Doña Celestina. Hindi mo naiintindihan ang pressure ng pamilyang ito. Ang batang dinadala mo ay hindi ordinaryong bata. Siya ang unang apo ni Augusto. Siya ang continuity ng Alcantara. Ang foundation, ang trust, ang panggalan. Anak ko siya, putol ni Elena. Tagapagmana siya. Bata muna siya bago tagapagmana, sabi ni Elena. Hindi siya titulo. Hindi siya pirma sa papel. Hindi siya gamot sa lungkot ninyo. Natahimik ang buong sala. Dahan-dahang tumayo si Elena. Isang kamay sa mesa, isang kamay sa tiyan. Ang anak ko ay may dugo ng Alcantara, pero may dugo ko rin siya. May kwento ko rin siya. May sakit ko rin siya. At hindi na ninyo ako kakausapin na parang katawan lang ako na magdadala ng apelido ninyo sa mundo. Umiyak na si Manang Lita. Tumingin si Miguel sa kaniya. Manang, gusto mo bang magsalita? Hindi siya magsasalita, sigaw ni Doña Celestina. Nagtatrabaho siya sa pamilyang ito. Huminga ng malalim si Manang Lita. Nagtrabaho po ako sa bahay na ito. Sabi niya. Hindi po sa takot. Napatingin sa kaniya si Doña Celestina. Hindi makapaniwala. Si Ma'am Elena po, pagpapatuloy ni Manang Lita, hindi po siya nagreklamo, hindi po siya sumagot ng bastos. Pero nakita ko po, minsan po, pinapakain siya sa kusina kasi sabi ninyo, hindi bagay sa dining room ang buntis na laging nasusuka. Minsan po, gustong tumawak ni Ma'am Elena kay Sir Miguel, pero tumatayo kayo sa pinto hanggang matapos ang call. Minsan po, umiyak siya sa banyo. Narinig ko po, hindi po ako nagsalita kasi. Tumingin siya kay Miguel. Kasi alam naming lahat sir, nauna ninyong paniniwalaan si Doña Celestina. Walang depensa si Miguel. Wala. Bumaksak sa kaniya ang pangungusap na iyon. At tinanggap niya ang bigat. Doon inilabas ni Elena ang brown envelope. Ano ito? Tanong niya kay Doña Celestina. Hindi sumagot ang matanda. Si Ati. Reyes ang kumuhang dokumento. Binasa. At nanigas ang muha. Preliminary trust arrangement, sabi niya. Hindi pa final, pero may proposed control structure for estate, related interests ng unborn child. Tumingin si Miguel sa ina niya. Mami, ginawa ko ang kailangang gawin para protektahan ang Alcantara name. Bago pa ipanganak ang anak ko, sabi ni Miguel, pinaplano mo na kung paano siya kukunin sa sariling ina niya? Ikaw ang ama niya, at siya ang ina niya. Hindi niya alam ang mundo natin. Hindi iyon dahilan para agawin ang mundo ng anak namin. Tumayo si Doña Celestina. Sa unang pagkakataon, hindi elegante ang galaw niya. May galit, may takot, may matagal ng sugat na nag-anyong utos. Ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nanatili nung namatay ang ama mo. Ako ang lumaban sa makamag-anak na gustong agawin ang kumpanya. Ako ang gumawa sa lalaking pinakasalan niya. Tumadyo rin si Miguel. At ako ang lalaking muntik nang mawalan ng asawa dahil hinayaan kong gamitin mo ang sakit mo para manakit ng iba. Hindi nakapagsalita si Doña Celestina. Dahan-dahang sinabi ni Miguel ang hatol. Mula ngayon, hindi ka na mamahala sa mansyon. Wala ka ng access sa medical records ni Elena. Wala ka ng karapatan magdesisyon tungkol sa anak namin. Alisin ka muna sa operational role ng Alcantara Foundation habang nire-review ni Ati. Reyes ang lahat ng authority na ginamit mo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Dapat nun ko pa ginawa. Ako ang ginamo. At ako ang asawa niya.
Simpleng pangungusap iyon. Pero sa buhay ni Miguel, iyon ang pinakamalaking paghihiwalay. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita bilang batang nangako sa tabingang kabaong, hindi bilang CEO, hindi bilang anak na may utang, bilang asawa. Tumingin si Elena sa kaniya. Hindi pa iyon pagpapatawad, pero may nakita siya. Hindi salita lang, desisyon. May kondisyon ako, sabi ni Elena. Lahat ay lumingon. Hindi ko gustong gawing public scandal ito. Hindi ko gagamitin ang pagbubuntis ko para magiganti sa press. Pero gusto kong distansya. Gusto kong sariling doktor, sariling bahay, sariling pinto. Gusto kong walang lalapit sa anak ko nang hindi ko alam. Gusto kong pumunta ka sa therapy, Miguel. At gusto kong tanggapin mo na kung hindi ko kayang bumalik sa iyo, hindi mo gagamitin ang pagsisisi mo bilang tali. Tahimik ang sala. Tinanggap ni Miguel ang bawat salita na parang karapat-dapat siyang masaktan. Tinatanggap ko. Tanggap mo kahit hindi ako bumalik. Napatigil siya. Si Doña Celestina ay ngumiti, handang makita siyang mabigo. Ngunit huminga ng malalim si Miguel. Oh, sabi niya. Kahit iyon, dahil kung mahal kita ngayon, hindi ko pwedeng gawing kulungan ang pagsisisi ko. Dun unang lumuluha si Elena. Hindi malakas. Hindi dramatic. Isang luhang tumulo dahil sa pagod, hindi dahil sa pagkatalo. Pagkatapos ng meeting, pumunta siya sa sala kung saan siya napaluhod. Malinis na ang marmol, wala nang basak, wala nang mansa. Pero alam ng katawan niya ang lugar. Huminto siya ron. Nasa pinto si Miguel. Hindi lumapit hanggat hindi siya tinatawag. Sorry, sabi niya. Hindi iyon sapat. Alam nila pareho. Pero Toto, akala ko, sabi ni Elena, kung mamahalin ko ng sapat ang bahay na ito, tatanggapin ako. Hindi mo kailangang tanggapin kang bahay, sagot niya. Kailangan kong gumawa ng bahay na ligtas ka. Tumingin siya rito. Hindi sapat ang umalis sa bahay ng nanay mo. Alam ko, kailangan mong tumigil sa pagtakbo sa kaniya tuwing nakakaramdam kang guilt. Matututunan ko. Matuto ka muna bago manggako. Tumango siya. Bago umalis, napansin ni Elena ang isang bagong baso ng kristal sa coffee table. Maring iniwan ng staff, maring huling hamon ni Doña Celestina. Hindi niya alam. Kinuha niya iyon at iniabot kay Miguel. Itago mo, sabi niya. Ayoko nang tumapa sa basak na hindi ko ginawa. Umalis siya pabalik sa BGC apartment. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nang isara niya ang pinto, walang pumasok nang walang paalam. Lumipas ang ngalinggo. Hindi naging madali ang katahimikan. Pero naging sa kaniya. Nagising si Elena sa umaga na walang nagdidikta ang almusal. Kumain siya ng pandesal kapag gusto niya. Uminom siya ng gatas kapag kaya niya. Minsan arroz caldo, minsan saging lang. Walang nagsasabing hindi iyon bagay sa Alcantara. Sidra Santos ang nag-aasikaso sa kaniya. Si Manang Lita, na pinayagan niyang bumisita, nagdala minsan ngang sopas at umiyak sa kusina habang humihingi ng tawad. Manang, sabi ni Elena, takot ka rin. Pero dapat nagsalita po ako. Ngayon nagsasalita ka na. Si Miguel naman ay hindi umaakyat ng hindi tinatawag. Nakatira siya sa hotel malapit sa building. Nagpapadala ng maikling mensahe. Appointment mo bukas 10 a.m. Naka, confirm Kedra, Santos. Pinadala ni Manang Lita ang masulat mo. Nasa lobby. Hindi ko binuksan. Therapy ko ngayon. Hindi mo kailangang sumagot. Isang araw, nagiwan siya ng maliit na kahon. Sa loop, isang puting ceramik muk mula sa isang artisan sa Batangas. Minsan, bago sila ikasal, hinawakan iyon ni Elena sa isang bazaar at sinabi niyang maganda. Sinabi nun ni Doña Celestina, masyadong probinsya para sa mesa natin. May maliit na note si Miguel. Walang kristol, walang bitog, kapilang, kapag gusto mo. Hindi siya pinatawat ni Elena ng araw na iyon. Pero itinago niya ang move. Sa mansyon, natutunan ni Doña Celestina ang lasang ang pagkawalang ng kapangyarihan. Ang cabinet ng kristal ay nakalok. Ang staff ay hindi na direktang sumusunod sa kanya. Ang foundation ay may interim board review. Hindi na siya ang nagayos ng dinner invitations. Hindi na siya ang unang tinatawagan kapag may event ang Alcantara. Walang press statement. Walang skandal. Iyon ang hiningi ni Elena. Pero sa mundong mayayaman sa Makati, ang hindi pag-upo ang isang matriarch sa dating upuan ay mas malakas pa sa balita. Isang gabi, tinawagan ni Doña Celestina si Miguel.
Anak, sabi niya, mahina ang boses. Iwan mo ba talaga ako? Napapikit si Miguel. Dati, sa salitang iyon lang, babalik siya. Ngayon, hindi. Hindi kita iniwan bilang anak, sabi niya. Inaalis ko lang sa iyo, ang karapatang saktan ang asawa ko gamit ang guilt ko. Ginawa niya ito sa atin. Hindi. Ako ang huling nakakita. Siya ang unang nasaktan. Walang sagot. Bago ibaba ang tawag, sinabi ni Miguel. May terapis akong pwedeng irekomenda sa iyo. Tumawa si Doña Celestina ng mapait. Gusto mo akong hawing bali? Hindi, sabi niya. Gusto kong makaroon kang buhay na hindi kailangan ng taong kontrolado mo para maramdaman mong buhay ka. Pinatay niya ang tawag bago pa siya muling maging bata sa boses ng ina. 2 buwan bago manganak si Elena, pumayag siyang kausapin si Miguel sa isang tahimik na cafe sa Rockwell. Siya ang pumili ng lugar, siya ang unang dumating. Nang makita siya ni Miguel, huminto ito sandali sa pinto. Nakasuot siya ng dark green dress, buhok nakalugay, tiyan malinaw sa ilalim ng tela. Hindi siya mukhang walang sugat, pero mukhang buo. Umupo si Miguel sa tapat niya. Kumusta ka? Mas mabuti kaysa noon. Tinanggap niya ang eksaktong sagot. Inilabas ni Elena ang isang papel. Hindi ito kontrata, sabi niya. Ito ang kailangan ko kung isipin kong manatili sa kasal na ito. Pakinggan ko. Hindi tayo titira sa mansyon. Ang doktor ko, ako ang pipili. Ang desisyon tungkol sa katawan ko, hindi idadaan sa pamilya mo. Ang anak natin, hindi asset, hindi hire muna, anak muna. May therapy ka. May boundaries ang nanay mo. At kapag isang araw, pinagdudahan mo ulit ako dahil mas madali kang maniwala sa kanya, hindi ko na kailangang maghintay na marinig mo pa ako sa likod ng pinto. Matagal bago sumagot si Miguel. Tinanggap ko. Hindi ka na sa board meeting. Huminga siya ng malalim. Kung bilang asawa ang sagot, ganito, tatanggapin ko. Matututo ako. Makakamali siguro ako minsan, pero hindi ko gagawing dahilan ang pagkakamali para bumalik sa dati. At hindi kita hilinging bumalik dahil guilty ako. Gusto kong bumalik ka lang kung ligtas ka. Gusto ni Elena na hindi maantig, pero hindi ganun gumagana ang puso. May parte pa rin sa kaniya ang naalala ang Miguel bago ito lamunin ng takot sa ina. Ang Miguel na tahimik tumawa kapag nakukuwento siya tungkol sa ospital. Ang Miguel na humawak sa kamay niya, noong recovering pa ito sa aksidente. Ang Miguel na minahal niya bago naging mas malakas ang boses ang ina nito kaysa sa kaniya. Galit pa rin ako, sabi niya. Alam ko. Minsan, nami-miss kita. Hinding gumiti si Miguel. Mabuti iyon. Dahil kung ngumiti siya, baka magmukhang panalo siya. Mahal kita, sabi niya. Pero ayokong bumalik ka dahil nami-miss mo ako. Gusto kong bumalik ka dahil may mapagkakatiwalaan ka na. Muling tumahimik si Elena. May tiningnan akong apartment, sabi ni Miguel. Hindi ko binili. Hindi ko pinili para sa atin. Tiningnan ko lang. Kung ayaw mo, hindi natin kukunin. Kung gusto mong ikaw ang pumili, ikaw ang pipili. Iyon ang pinakamaliit na regalo na pinakamahirap matutunan ni Miguel. Espasyo. Ang huling seryosong pag-usap ni Elena at Doña Celestina bago ipanganak ang bata ay nangyari sa lumang mansyon. Ayaw sana ni Elena bumalik. Pero may mapinto na gusto niyang isara gamit ang sariling kamay. Nasa sala si Doña Celestina, nakasuot ng kulay abong damit, walang gaanong alahas. Nang pumasok si Elena, hindi siya tumayo. Dumating ka para makita ang pagkatalo ko? Tanong niya. Hindi, sagot ni Elena. Dumating ako para sabihin ang rules bago ipanganak ang anak ko. Tumingin si Doña Celestina sa tiyan niya. May kung anong gumalaw sa mukha nito. Takot, lambing, pag-aari. Halo-halo, hindi mo ba ako papayagang makilala ang apo ko? Papayagan, sabi ni Elena. Kung matatanggap ninyong hindi siya, ipinanganak para punan ang lungkot ninyo. Napapikit si Doña Celestina. Akala mo hindi ako marunong magmahal? Nakmamahal kayo na parang hawak ninyo ang isang bagay na baka mawala? Sabi ni Elena. Kaya sinasakal ninyo. Binigay ko ang lahat kay Miguel. At sininggil ninyo siya, buong buhay niya. Masakit ang katahimikan. Hindi iyon reconciliation. Hindi iyon yakapan. Pero iyon ang unang tunay na limitasyon na hindi binalot sa galit. Pumasok si Miguel sa huli. Tumayo si Doña Celestina at tumingin sa anak niya. Aalis ka talaga sa bahay na ito? Oh, kung ganun, nakuha niya ang gusto niya.
Umiling si Miguel. Hindi, mommy. Ako ang nakalabas. Huli na nga lang. Nabasak ang mukha ni Doña Celestina sa isang saglit. Hindi sapat para maging mabuti siya. Pero sapat para ipakitang may totoong tao sa ilalim ng matagal na kontrol. May tulong kung gusto mo, sabi ni Miguel. Therapy. Mas maliit na bahay. Role sa foundation kapag marunong ka ng respetuhin ang boundaries, pero hindi mo na magagamit ang guilt ko bilang susi. Hindi umiyak si Doña Celestina, pero nang umalis sina Elena at Miguel, hindi na siya mukhang reyna. Mukha na lang siyang babaeng, naiwan sa bahay na hindi na sumusunod sa kaniya. Ipinanganak si Mateo Alcantara Santos sa isang maulang madaling araw sa isang private hospital sa BGC. Walang photographer, walang unwanted guests, walang Doña Celestina na nagutos ng bulaklak sa hallway. Nasa tabi si Miguel. Hindi bilang may-ari ng sandali, bilang taong pinayagang manatili. Hinawakan niya ang kamay ni Elena nang payagan siya nito. Umatras siya nang hingan siya ng space. Sinabi niyang kaya niya. Hindi niya ginawang hero moment ang hirap nito. Nang umiyak si Mateo sa unang pagkakataon, napayak si Elena. Hindi tulad ng mga luhang nilunok niya sa mansyon. Iba iyon. Malinis. Buhay. Mateo. Bulong niya. Hinahkan ni Miguel ang nunya. Salamat, sabi niya. Sa pagpayak mong nandito ako. Pagod na tumingin si Elena sa kaniya. Huwag mong akalaing nandito ka na sa ending. Ngumiti siya, luha sa mata. Hindi, beginning pa lang. Nang payagan si Doña Celestina na bumisita, ilang minuto lang. Pumasok siya ng walang matapang na pabango, walang malaking alahas, walang utos. Tumadyo siya sa tabi ni crib. Tumingin siya sa apo niya na parang tinitingnan ang isang bagay na hindi kaniya. Pwede ko ba siyang hawakan? Mahina niyang tanong. Tumingin si Elena sa kaniya. Hindi ngayon. Pwede ninyong tingnan. Hawak, sa ibang araw. Dati, magagalit si Doña Celestina. Ngayon, dahan-dahan siyang tumango. Para sa babaeng sanay manghimasok, ang pagtanggap ng hindi ngayon ay unang maliit na parusa. At marahil, unang maliit na pagkatuto. Makalipas ang ilang buwan, nakalipat sina Elena at Miguel sa isang tsondo sa Makati. Hindi ito mansyon, hindi rin maliit. May malawak na bintana, may balkoni, may halaman, may maliit na sulok para sa toys ni Mateo. Walang kristal na nakadisplay. Walang portrait ng mga ninuno na nakatiti sa kanila. Sa kusina, laging ginagamit ni Elena ang puting ceramic mug mula Batangas. Minsan, habang karga niya si Mateo at naghahanda ang kape si Miguel, sinabi niya, darating ang mommy mong 4. Alam ko, kung subukan niyang ayusin ang drawer ni Mateo, ako ang magsasalita. Tumingin siya rito. Bago ko pa kailanganing tumingin? Ngumiti si Miguel. Bago mo pa kailanganing tumingin. Hindi siya pinaniwalaan ni Elena ng bulag. Pinaniwalaan niya ito ng dahan-dahan. At mas matibay iyon. Isang taon pagkatapos ang gabing pinapulutan siya ang basa na kristal. Ipinagdiwang nila ang unang kaarawan ni Mateo. Maliit na handaan lang. Si Manang Lita ang unang dumating. May dalang carrot cake na may chocolate icing. Ganito ang tsake sa totoong bahay. Biro niya. Hindi puro fondan. Tumawa si Elena. Dumating si Doña Celestina eksaktong alas 4. May hawak siyang maliit na regalo. Tumigil siya sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Napansin ni Elena ang laking ng tanong na iyon. Para sa ibang tao, normal lang. Para sa babaeng dati pumapasok sa kwarto ng walang katok, iyon ay pagbabago. Pwede, sabi ni Elena. Salup, kumain si Mateo ng tsake, nakalat ng icing sa pisngi, at pinatawa ang lahat. Si Doña Celestina ay nanut, minsan sumosobra ang payo, pero kapag tinitingnan siya ni Miguel, humihinto siya. Hindi perpekto, pero may pinto na. May hangganan. Sa balkoni, sandaling naiwan sina Elena at Doña Celestina. Kamukha niya, si Miguel noong baby, sabi ang matanda. Huminga si Elena. May mata mo ring, dagdag ni Doña Celestina. Walang lason ang pangungusap, walang agawan. Kaya hindi sumagot agad si Elena. Inilabas ni Doña Celestina ang isang envelope. Hindi pera, sabi niya agad, sulat para kay Mateo. Kapag malaki na siya, kung papayagan mo, hindi para ipagtanggol ang sarili ko, para malaman niyang ang lola niya, ay natutong magmahal ng hindi nagutos, kahit huli. Kinuha ni Elena ang envelope. Babasahin ko muna. Dapat lang, sagot ni Doña Celestina.
2 salita. Pero mas malaki kaysa kahit anong mahabang apology. Nang matapos ang birthday at makatulog si Mateo, natakpuan ni Elena si Miguel sa kusina. Nahuhugas ang ceramic cups. Walang kristal na ginamit sa araw na iyon. Mahirap ba? Tanong niya. Mahihirap pa rin, sagot ni Elena. Pero hindi na ako takot, pinatay ni Miguel ang gripo. Worth it. Lumapit si Elena at ipinatong ang ulo sa balikat niya ng ilang segundo. Today, yes. Hindi ayon fairy tale ending. May mga gabi pa ring pagod sila. May mga araw na bumabalik ang guilt ni Miguel. May mga sandaling naalala ni Elena, ang marmol na sahig at ang salitang lumuhod. May mga pagkataong sumusobra pa rin si Doña Celestina at kailangang paalalahanan, pero sa bahay na iyon, may isang bagay na wala sa mansyon. Choice. Pwedeng magsabi ng hindi, pwedeng isara ang pinto, pwedeng humingi ng oras, pwedeng magmahal ng hindi nakmamayari. At sa mesa nila, sa halip na kristal, naroon ang puting ceramic mug, hindi kumikislap sa chandelier. Hindi mahal, hindi ginagamit para patunayan ang apelyido, pero mainit sa kamay. At para kay Elena, pagkatapos ang lahat, iyon ang tunay na luho. Isang buhay kung saan walang pagmamahal na humihingi na lumuhod siya.